Good good day everyone. Today I will explain the activity 2. Ayan, papaliwanag ko po patungkol sa polymorphism. Okay, let's proceed. Yung override, ano lang siya, optional. Optional mo siya kung gagamitin. Yung override kasi, para nilagay dito, example, kapag mali yung spelling ko, misspelling, ayan, magkakaroon siya ng error. Yung ano kasi, yung polymorphism kasi, sabihin natin gamitin yung ano, yung method name na nanggaling sa superclass or parent class. Also, pwede natin modify yung ano, yung ginagawa ng method tulad nito. Pwede po natin to i-modify or baguhin yung method na nanggaling sa superclass or madaling salita parent class. I will explain the inheritance. Para gawin yung inheritance, kailangan natin gumamit ng extend ito para ma-inherit natin yung superclass ito. Once na na-inherit na natin yung superclass, yung subclass kasi mamanay ng subclass yung instance sa yung method na nanggaling dito sa superclass na tawag na parent class. Tulad na nakikita nyo, gumamit kami ng super methods na tatawag yung method na to. Isa din siya sa picture ng isa din to sa picture ng inheritance ng OOP. Dito kasi sa title, sa loob kasi itong super na kasi to, yung super na yan, nandiyan na mismo yung instance saka yung variable. Kaya di natin kailangan gawin to, yung mga ganito. Tapos dito sa quiz, gumamit kami ng tulad ng titles, max score, saka num items. Pero kasi dito sa these items, yung num items na to, except dito. Kasi itong instance variable is nasa loob ng subclass. Tapos may makikita kayong super.display.info. Itong superclass na to. Yung superclass na to, galing dito sa superclass, dito sa display.info. Ang pinakaiba kasi nito sa polymorphism kasi, pwede natin gayahin yung method name. Saka baguhin yung method na galing sa superclass. Ito kasi di natin pwede i-customize yung super.display.info na galing sa superclass para gamitin natin yung method. Example. Ayan. Papaliwanag ko po patungkol sa abstraction. In OOP, abstraction is nakapokus siya sa functionality or method ng isang program. Magpapaliwanag ko ng patungkol sa real world, ibig sabihin ng abstraction. Yung abstraction kasi, sabihin lang natin, yung user ng mga computer, nakapokus lang sila sa paggamit ng computer. Pero di nila alam paano gumagana yung isang computer, yung mga complex components nun tulad ng RAM, CPU, or programs, lahat. Example nito, ito yung tinatawag na abstraction, yung method or functionality. Then, display natin yung output. Ayan. Hello po, ipapaliwanag ko naman dito about sa encapsulation kung paano siya na ginagamit. Sa nakikita nyo sa code na to, may nakalagay rito na protected. At itong protected ginagamit para ma-access ng subclass para gamitin ang instance variable mula sa superclass. Para ma-access natin itong protected, punta tayo rito sa student.java. So, para ma-access natin ang instance variable mula sa superclass, user class, kailangan ilagay natin itong this.name para ma-access ang subclass sa loob ng method of subclass. Yan. I-run natin. So,
Sa nakikita nyo, itong na yung result na protected na encapsulation. So, explain ko yung constructor na part sa code namin. So, ito yung tinatawag nating constructor. So, para lang siyang method, pero ang pinagkaiba, automatic siyang tumatakbo kapag gumawa tayo ng bagong object ng class. So, dito sa program namin, may dalawang parameters. Una, get name, at pangalawa, get email. So, dyan natin ipapasa yung mga values tulad ng pangalan at email ng teachers. So, ito naman yung constructor ng teacher class. So, ang ginagamit ito para maglagay agad ng value sa properties ng object kapag ginagawa pa lang natin ito. So, yung this.name at this.email ay tumutukoy sa mga variables sa pag-aari ng object mismo. Kaya, pag pinasa natin ang Mecasio at Magellan 02 at yahoo.com, automatic na maglalagay yan sa loob ng object. So, sa main method, gumagawa tayo ng bagong object at tinatawag natin person. So, gamit ang teacher class, kapag ginawa natin ito, automatic na tatawagin ang constructor at may store na ang name at email ni Mecasio. So pagkatapos, kapag tinawag natin ng person that show info, ipiprint niya ang details as an output. So ginagamit natin ang constructor para madaling ma-initialize ang mga objects. Hindi na natin kailangan isa-isahin ang paglalagay ng value sa bawat property. Isang tawag lang sa constructor, kompleto na agad siya. So yun lang. Ayan. In conclusion, ang OOP, ang tinatawag na Object-Oriented Programming, ay nakapokus sa pagbuo ng object and methods para makagawa ng isang ready-to-use na code